Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago yan, nais ko lamang pong i-congratulate itong si Andres Mulak dahil yung sa bawat sandali po na song by Ami Sol official music and video po ito. Sa bawat sandali po naka 18 million views. Sabi nga dito, huge cheers to Ashdress and the entire fandom for the amazing milestone on sa bawat sandali. Thank you dreamers and keepers for making this possible. You're all incredible. So nakakatuwa lang mga kadabarkads dahil talaga namang namamayagpag itong si Andres Mulak. Isa po siya sa kinakikiligan ng mga Gen Z ngayon and ng mga kabataan, itong tambalang Ashdress na talaga naman pong inaabangan yung kanilang programa. Biruin nyo yun, 18 million views, tapos February lamang ito na-upload February 20, pero hakot po ng views dito po sa YouTube. Kaya naiintindihan ko si Atasha Mulak kung bakit focus na focus po siya sa kanyang project na The Bad Genius. Dahil syempre hindi po may iwasang ikumpara si Atasha dito kay Andres, no? Kasi si Andres talagang may pinapatunayan na po. Syempre dapat ganun din si Atasha Mulak. Kaya naman yung 101% niya po na effort, husay, talagang ibubuhos niya po dito sa The Bad Genius. And speaking of Ashdress, spotted po sila sa Seoul, Korea. At na-repost po yan ni Ma'am Charlene Gonzalez sa kanyang Instagram story. Makikita nga dito yung LED billboard ni Ashdress, si Andres, and syempre itong kanyang collab team. Talaga naman pong kahit sa Korea, South Korea, nakarating na din po itong tambalang Ashdress. Isang patunay lamang ito na hindi lang sa Pilipinas tinatangkilik ang kanilang tambalan, maging sa iba't ibang bansa na din po. Nakaka-proud ito bilang isang magulang. And I'm sure lahat ng Dabarkads proud na proud din po dito kay Andres Mulak. Samantalang pinag-uusapan naman po itong si Atasha Mulak sa ilang mga write-ups. Sabi kasi dito ayaw daw tantanan sa pamamahinga si Atasha Mulak sa Itbulaga. Patuloy ang pasasalamat sa Diyos ni Aga Mulak dahil sa magandang career ng kanyang kambal na anak na sina Atasha at Andres. Parehong rumaratsada ang career ng kambal nila ni Charlene Gonzalez, pero syempre, hindi lahat ay maligaya. May mga nag-iintriga syempre matapos mawala si Atasha sa Itbulaga. Dahil ginagawa nito sa kasalukuyan ang local adaptation ng Bad Genius at ikinokonek ng ibang netizen ang post ni Aga rito. We continue to praise God in all we do. We've always keep it simple and we'll continue to do so. We love you all. Peace be with you all. Let's continue to spread kindness. Kalakip ang isang collage video ng kanilang pamilya na fan. Pero ang saya naman ng mga komento ng followers ni Aga at pinupuri si Charlene dahil sa maayos na pagpapalaki nila sa kambal na parehong sa abroad nag-aral ng kolehiyo pero hindi na bago ang pagka-Pinoy ng ibang lahi. So meron palang post si Aga Mulak na ganito. Siguro nababasa at nakikita niya po mga kadabarkads yung mga sinasabi tungkol kay Atasha Mulak, 'di ba, sa pagkawala niya po sa Itbulaga. Kaya siguro napapost siya ng ganito na peace be with you all, 'di ba? And continue to spread kindness. Siguro meron siyang nababasa na talaga naman pong, alam niyo yun, hindi nakatanggap-tanggap. Kaya naman maging si Aga Mulak nagbigay na po ng statement para syempre tumigil yung iba, 'di ba, sa pang-iintriga kay Atasha Mulak and syempre sa Itbulaga.
Yun din po yung aking pagkaka-interpret ha sa naging post nitong si Mr. Aga Mulak. Kasi hindi na po tinatantanan talaga si Atasha Mulak ng intriga simula nang mawala po siya sa Itbulaga. Samantalang isang Dabarkads naman po ang nasa hospital pala, mga ka-Dabarkads. Ngayon lang natin ito nabalitaan. Kaya pala nitong mga nakaraan, wala po si Queen Amber Torres dito sa Itbulaga, no? Dahil yung mami niya po pala na lagi pong nasa Itbulaga, naghahatid sa kanya, 'di ba? Naghahatid sundo sa kanya, na ospital po pala siya. Pero ngayon okay na po pala siya, mga ka-Dabarkads. Ang nakakatuwa lang dito, yung binahagi pong video ni Queen Amber Torres sa kanyang social media account na kung saan nakapag-video call siya sa kanyang mami habang nasa ospital po. And talaga namang nangangaral si Queen Amber Torres na dapat daw wag kumain ng matataba like baboy. Wag daw lagi. Dapat paminsan-minsan lang. So nakakatuwa at aliw na aliw talaga mga Dabarkads natin sa payo po ni Queen Amber sa kanyang mommy na which is totoo nga naman, no? Kasi lahat ng pinapanay-panay, masama po yan. Dapat moderate lang tayo, di ba? Kaya sana po ay tuloy-tuloy na, no, ang paggaling at pag-recover ng mami po nitong si Queen Amber Torres. Kasi syempre, si Queen Amber po, hindi na sanay kami na wala siya sa Itbulaga, di ba? Hinahanap-hanap na rin po siya ng mga Dabarkads natin, itong bibong bata na si Queen Amber Torres. Marami nga po mga Dabarkads natin ang nagpaabot po ng concern, 'di ba? And syempre, pagmamahal dito po sa mami ni Queen Amber Torres na sana daw po ay tuluyan na po itong gumaling at makarecover sa kanyang nararamdaman. Kung ano man po yung kanyang sakit or kung ano man po yung kanyang karamdaman, sana po ay pagalingin na po siya agad. Next topic naman, pag-usapan natin mga ka-Dabarkads, itong tungkol po kay Maha Salvador, no? Iniintriga po kasi siya ng mga netizen. Bakit to hindi pinapakita yung kanyang anak sa publiko, yung mukha po ng kanyang anak sa publiko? Kesyo ganto, kesyo ganyan, hindi daw proud parents si Maha Salvador at yung kanyang asawa, unlike daw kay Ma'am Pauline Luna Soto na talaga namang plenex si Baby Tali kahit na binash. Super proud daw itong si Ma'am Pauline Luna Soto. So ano ba ang rason ni Maha Salvador, bakit hindi niya po pinapakita sa publiko yung kanyang anak gayong ang tagal-tagal na nga naman, ano? So, eto po yung dahilan ni Maha Salvador. Sabi niya, hilahin yung bata, magpa-picture, pisilin yung pisngi. Don't have any idea bakit sila ginaganon. Nakilala pala sila. Iyon yung iniiwasan namin. So, yun naman pala mga ka-Dabarkads, diba? Pinaprotektahan lang po ni Maha Salvador yung kanyang anak sa ganon na sitwasyon. And lahat naman po ng parents may karapatan po, 'di ba? Kung ano yung dapat nilang gawin sa kanilang mga anak. Kaya sana unawain po ito ng ibang mga netizen. So, paano? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.